Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Lones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, masayang ibinalita ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na 220 Pilipino sa United Arab Emirates o UAE ang pinagkalooban ng pardon ni His Majesty Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ng UAE. Ayon kay Pangulong Marcos, karagdagan nito sa naunang 100 at 43 Pilipino na nabigyan din ng pardon noong Idil Adha. Ayon sa Pangulo, patunay lamang ito ng matibay na ugnayan ng dalawang bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na patuloy na pinoproseso ang mga dokumento ng naturang mga Pilipino para sa kanilang agarang pagbabalik sa Pilipinas. Kaugnay nito, sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na tradisyon ng UAE ang pagbibigay ng pardon bilang bahagi ng selebrasyon ng National Day. Sinabi ng DFA na ang pardon ay bilang pagkilala sa mabuting relasyon ng Pilipinas at UAE. Ayon pa sa DFA, isa ito sa mga resulta ng naging pulong ni Pangulong Marcos sa Pangulo ng UAE na si His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan nitong Nobyembre ng nakaraang taon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sulit rice, malapit nang mabili sa mga lugar na may kadiwa ng Pangulo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., isinasapinal na ang opisyal na rollout ng Sulit Rice Program kung saan makakabili ang publiko ng 36 na piso bawat kilo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Malapit nang makabili ang publiko ng mas mura pang bigas sa mga kadiwa ng Pangulo Centers. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., sinasapinal na lang ang opisyal na rollout ng Sulit Rice Program kung saan ibebenta ang tinatawag na Sulit Rice na 100% broken pero magandang klase ng bigas at magkakahalag ito ng 36 pesos ang kada kilo. Sa ngayon, ongoing na niya ang trial run ng programa sa 2 kadiwa ng Pangulo site sa Metro Manila at positibo naman ang tugon dito ng mga mamimili. Tinatarget ng DA na maging available ang mas murang bigas sa lahat ng 24 na existing kadiwa ng Pangulo sites ngayon sa palengke at piling LRT at MRT stations. Posible ring palawaki ng bentahan ito maging sa Central Luzon at Calabarzon. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Mga sakahan na naapektuhan ng mga sama ng panahon tulad ng shear line, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at Northeast Monsoon, tinututukan ng Department of Agriculture o DA. Sa pinakahuling pagtaya ng DA, aabot sa 14.42 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga palayan, maisan, high-value crops at farm structures sa Western Visayas at Sorsogon dahil sa nasabing weather systems. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Handang umagapay ang Department of Agriculture sa mga magsasakang apektado ng mga pag-ulang dala ng shear line, ITCZ at pati na ng amihan. Batay sa pinahuling assessment ng DA, aabot sa 14.42 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga palayan, maisan, high-value crops, pati na sa mga farm structures sa Western Visayas at Sorsogon. Katumbas na ito na 139 na metriko tonelada o higit 900 ektarya ng agricultural areas. Kabilang din sa apektado ang 1,379 na mga magsasaka sa mga rehiyon. Nakikipag-ugnayan naman na ang DA sa mga regional office ito para sa intervention sa mga apektado. Kabilang dyan ang pamamahagi ng mga agri-inputs, Survival and Recovery o Sure Loan Program mula sa Agricultural Credit Policy Council, ang Quick Response Fund at indemnification para sa insured farmers sa Philippine Crop Insurance Corporation. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Nagpaliwanag ang Department of Agriculture o DA sa mataas na presyo ngayon ng kamatis sa ilang pamilihan. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, nagkaroon ng malaking pagbaba sa produksyon ng kamatis dahil sa mga sunod-sunod na bagyo noong huling quarter ng 2024. Katunayan, hanggang 45% anya ang ibinaba sa volume ng produksyon ng kamatis na nagresulta sa mas mababa ring supply. Inaasahan ng kagawaran na bababa ang presyo ng kamatis sa huling bahagi ng Enero o unang bahagi ng Pebrero, kung saan babalik na rin ang produksyon ng kamatis. Sa monitoring ng DA, bantay presyo umaabot ngayon sa 200 hanggang 350 piso ang bawat kilo ng kamatis sa mga pamilihan sa Metro Manila. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang 2.7% na inflation noong buwan ng Disyembre. Ayon kay PSA National Statistician at Undersecretary Dennis Mapa, mas mabilis ito sa 2.5% na inflation noong Nobyembre, pero mas mabagal kumpara sa 3.7% na porsyentong inflation sa kaparehong buwan ng 2023. Dahil dito ang full year average inflation ay naitala sa 3.2% na mas mababa mula sa 6% inflation sa buong taon ng 2023. Gayunman, pasok pa rin ito sa target range ng gobyerno na average inflation sa 2024. Paliwanag ng PSA, ang pagtaas ng December inflation ay bunsod ng mabilis na galaw sa singil sa kuryente, LPG at renta sa bahay. Nakaambag din ang mabilis na inflation sa gasolina, diesel at pamasahe sa barko. Naitala naman sa 3.4% ang food inflation, kung saan pangunahing nakaambag ang mabilis na galaw sa presyo ng kamatis at manok. Nananatili namang mababa ang inflation sa bigas na nasa 1.3%. Kaugnay nito, bumilis din sa 3.1% ang inflation sa NCR, habang naitala sa 2.7% naman ang inflation sa mga lugar sa labas ng Metro Manila. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Turismo ng bansa, isa ng haligi ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, ito ay bunsod ng all-time high tourism revenue nitong 2024 na umabot sa 760 bilyong piso. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lawrence Tanhoco.
Inanunsyo ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na ang Philippine tourism sector ngayon ay nagawa ng maging isang mahalagang haligi ng ekonomiya ng Pilipinas. Paliwanag ng kalihim, ito ay bunsod ng all-time high tourism revenue na nasa 760 billion pesos itong 2024. Ayon sa datos ng ahensya, ang nasabing bilyong halagang kita ng bansa mula turismo ay mas malaki ng mahigit 9% kumpara sa kinita ng bansa mula turismo noong 2023 na mahigit 697 billion pesos. Dagdag pa ng DOT na ang kita ng 2024 ay mas malaki din sa 600 billion target noong pre-pandemic o 2019. Git ni Frasco na ang nasabing mga numero ay patunay na ang turismo sa Pilipinas ay hindi lang naka-recover kundi nagbabago at lumalago. Mula pa rin sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga lider ng Partidong Lakas, CMD, tiniyak ang patuloy na suporta sa legislative agenda ng administrasyon ngayong 2025. Ayon kay Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., nakasuporta rin sila sa liderato ni Speaker Martin Romualdez na nagawang pagkaisahin anya ang Supermajority Coalition para sa produktibong pagpapatibay ng mga batas na makakatulong sa mga Pilipino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Siniguro ng mga lider ng Kamara mula Partido Lakas CMD ang patuloy na suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pagsusulong ng legislative agenda ng administrasyon ngayong 2025. Ayon kay Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. nakasuporta rin sila sa liderato ni Speaker Martin Romualdez sa Kamara na nagawang pagkaisahin ng Supermajority Coalition na naging daan para sa produktibong pagpapatibay ng mga batas na makakatulong sa mga Pilipino. Isa sa mga inihalimbawa ni Deputy Speaker David Suarez ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at amyenda sa Rice Tarification Law na tumugon sa mga isyu sa sektor ng agrikultura gaya ng smuggling at hoarding. Binigyan din naman ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe ang kahalagahan ng kolaborasyon sa pagitan ng ehekutibo at legislatura sa pagtutulak ng mga reforma para sa mas inklusibo at masaganang bansa. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nationalist People's Coalition tinukoy ang malaking ambag ng liderato ng Kamara sa pagkamit ng mga game-changing reforms ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ayon kay House Committee on Agriculture and Food Chair at tagapagsalita ng NPC, Mark Enverga, naging posible ito dahil sa purpose-driven leadership anya ni Speaker Martin Romualdez. Anya tinitiyak ng House Speaker na mapagtitibay ng kapulungan ang mga batas na tutugon sa agad na pangangailangan ng mga Pilipino. Kasama anya dito ang RA 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na magpoprotekta sa mga magsasaka at sisiguro sa pagkakaroon ng abot-kayang pagkain. Kasama rin sa mga batas ang amyenda sa Rice Tarification Law na magpapalawig sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF hanggang 2031 at magtataas sa taunang alokasyon sa 30 bilyon mula sa kasalukuyang 10 bilyong piso. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Tinatayang nasa 6.5 milyon na mga deboto ang inaasahang lalahok sa Traslasyon 2025. Ito ang pagtaya ng Philippine National Police o PNP kasabay ng paalala sa mga debotong makikilahok na mag-ingat at makipagtulungan para sa ligtas at maayos na selebrasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Lear. Tinatayang 6.5 milyon na mga deboto ang inaasahang makikiisa sa gaganaping Traslasyon 2025 sa Quiapo, Maynila. Ito ang pagtaya ng Philippine National Police o PNP kung saan mahigit 12,000 na mga pulis ang ipakakalat para tiyakin ang seguridad sa pista ng Itim na Nazareno sa January 9. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga pulis depende sa sitwasyon. Bukod sa PNP, may mahigit 2,000 na mga tauhan mula sa iba't ibang ahensya tulad ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Philippine Red Cross ang
itatalaga rin para magbigay ng karagdagang suporta. Meron ding reserve forces ang PNP na nakahanda para sa anumang pangangailangan. Muli naman nagpaalala ang PNP sa mga debotong makikilahok sa Traslasyon 2025 na mag-ingat at makipagtulungan para sa ligtas at maayos na pista ng itim na Nazareno. Mula sa Camp Crame para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lea, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga nakasibilyang pulis kasama sa mga ipakakalat sa kasagsagan ng traslasyon sa Miyerkules. Ito ang tiniyak ng Philippine National Police o PNP kasabay ng pahayag na wala itong namomonitor na seryosong banta sa seguridad sa nasabing okasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Muli tiniyak ng Philippine National Police o PNP na wala sila namomonitor na seryosong banta sa seguridad ng Traslasyon 2025. Gayunman ayon sa PNP, hindi sila magbababa ng kalasag bagkus ay kanila pang paigtingin ng pagmamatsyag upang masigurong magiging ligtas, mapayapa ang tinaguriang pinakamalaking posisyon sa bansa taon-taon. Kaya naman bukod sa mga naka-uniformeng pulis, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo na mayroon din silang ipakakalat na mga nakasibilyang pulis na halo sa prosesyon. Sila ani Fajardo ang magmumula sa PNP Intelligence Group na nakatokang mangalap ng mahalagang impormasyon hinggil sa seguridad upang agad daw maaksyonan sa kasagsagan ng okasyon. Una nang binigyan din ng toka ng PNP Anti-Cybercrime Group para naman sa Digital Intelligence Monitoring at Gathering, habang ang Highway Patrol Group naman ang siyang tutulong sa pagmamando ng trapiko gayon din sa crowd control. Panawagan muli naman ng PNP sa mga lalahok sa traslasyon, iwasan ang paglalabas sa mga mahaling gadget, gayon din ang pagsusuot ng alahas, gayon din ang iba pa mga kagamitan makatatawag pansin sa mga kawatan. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Magpapatupad ang Philippine National Police o PNP ng malawakang gun ban simula sa Enero 12 sa pagsisimula ng election period para sa halalan ngayong taon. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, magsasagawa ang mga tagapagpatupad ng batas ng checkpoint operations sa mga estratehikong lugar bilang pagbibigay seguridad sa halalan. Anya, tanging ang mga bona fide police, sundalo at miyembro ng government law enforcement agencies na nakasuot ng kumpletong uniforme at nasa duty ang maaring magdala ng armas sa buong election period. Samantala, ayon kay Fajardo, patuloy ang mga pulis sa pagtugi sa mga private armed group at loose firearms bago magsimula ang midterm elections. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Asahan ang magandang balita ngayong unang 2 buwan ng bagong taon ng 2025 para sa mga consumer ng Manila Electric Company o Meralco. Ito ay dahil sa ikinakasang refund ng naturang power distributor sa kanilang mga consumer bunsod ng sobrang nasingil nito mula 2022 hanggang 2024 na nagkakahalaga ng 16 na bilyong piso. Gayunman, sinabi ni ERC Chairperson at Chief Executive Officer Attorney Mona Lisa Dimalanta na hanggang ngayon hindi pa naghahain ang kanilang petition for refund ang Meralco. Isa pang dahilan ayon kay Dimalanta kung bakit hindi pa makapaghain ng petisyon ang Meralco marahil ay hindi pa ganap na naisasaayos nito ang rate reset na prioridad nito sa unang 6 na buwan ng taon. Kinakailangan na anyang maitakda ang rate reset lalo at magtatapos na ang termino ng 2 commissioners nito ngayong taon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag Provincial Health Office ng Ilocos Norte, nagtala ng isang patay sa dengue virus. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Nagpanawagan di Provincial Health Office ti Ilocos Norte iti publiko. Iti agnanayon na panangsurot ti 4S kontra iti panagraira ti lamok nga adan iti dengue virus. Dahito iket search and destroy, secure self-protection, seek early consultation, can say yes to fogging. Kinitaw ni Dr. Rickson Balalyo nagkaykaysada iti residente tapno maalayan iti panagado ti kaso ti dengue iti probinsya. Basar iti kaudyan na record ti PHO. Umabot iti 720 ket wala kaso ti dengue iti Ilocos Norte manipod iti Disyembre 22, 2024. No sa dino akaadwan ti Lawag City nga dan iti sangagasot 20 ket siya makaso. Sumaruno iti Batak City nga dan iti sangagasot 20 ket 2 kaso. Idinto nagtalined nga awan ti kaso ti dengue iti ili ti Adams Ilocos Norte. Inayon ti PHO nga dati may sa apimusay a pasyente gapo iti dengue iti ili ti Dingra. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. 66 na undocumented na mga biik na sabat ng PNP sa San Fernando City, La Union. Pamahal ang lungsod na ngakong aaksyon laban sa mga lumabag. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Natiliw ti Philippine National Police City of San Fernando, La Union Station. Imay sa white closed van ang naglaon iti 60 nga orbon ti baboy nga agturong ijay Kinavite, Bawang, La Union. Kalpasan asaan na nakaidatag ti driver kadagiti legal a dokumento. Napasamak ti insidente iti sango ti Robinson's Mall, iti igid ti Quezon Avenue iti syudad, idi agsapa idi Kalman Enero 6. Naiturong tinasaalugan iti Office of the City Veterinarian agraman dagiti nakumpiskara baboy para iti disposition procedures. Malaksid iti daytoy napakaamuan ti Office of the Provincial Veterinarian anang isayangkat iti panang-examin ken diskusyon iti kaso dagiti naglabsing nga indawluan ni City Chief of Police Police Lieutenant Colonel Tristan Oliver Nara. Kalpasan iti daytoy na iblatter dagiti nakabasol anamuan ang Manipod, Candelaria, Quezon gapo iti panaglabsing da iti Provincial Ordinance number 417-2023 wenno ti ordinansa siknan ti Animal Quarantine Regulations ken ti City Ordinance 2023-14 ngunit ordinansa amang ituding iti umiso a panang tarawidwid, panang lapred ken panang tengel iti African Swine Fever uno ASF iti syudad ti San Fernando. Impasigurado ti gobyerno syudad iti publiko nga agtaltalined daytoy a nasipot ken proactive agraman dagiti panakabagi ti linteg tapno masigurado ti kinatalged ken sustainability ti industriya ti karne iti syudad ti San Fernando. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Iloilo. DSWD Field Office 6 patuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. Ang detalye ng balitang ito mula kay Marian Grace Ereñeta. Padahon ang paghatag sa assistance ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilya sa Negros Occidental na naapektuhan sa paglupok sa Bulkang Kanlaon. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Claudian Marquez, Head sa Disaster Response Information Management Section sa DSWD-6, natapos na ang paghatag sa ikapulo nga waves ng 251 nga family food pack sa internally displaced persons o kon IDPs nga apektado sa paglupok sa bulkan sang Negros. Sa datos ng ahensya, may masobra sa 8,000 ka individual
individual ang yara pa sa sulod sang evacuation center, kag may masobra sa 5,000 naman ang nagatinir sa ila himata. Sa kabilugan, naglabot na sa 37 milyones pesos ang nahatag nga assistance sa mga naapektuhan lakip diri ang family food packs kag non-food items. Samtang pag-abot naman sa standby relief resources, may masobra sa 126 ka family food packs nga naka-standby ang ahensya nga nahamtang sa regional warehouses sa Oton kag Bacolod City, kag sa mga preposition site kag may masobra sa 53 million pesos naman nga standby nga mga non-food items. Naggikan sa Iloilo, Marian Grace Aranyata para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Marian, yan ang ulat mula sa Iloilo. Samantala, dumako naman tayo sa Borongan. Sponsored staycation, naghatid saya sa pamilya ng dalawang Friends Rescued o FR sa Region 8. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Duha nga Friends Rescuer FRs kan iratag sang pamilya nag-enjoy haging pangbit nga libre nga staycation tikang hanagin hangdan palo Liberation Eagles Club ngan Sira Quirino Eagles Club. Ana sabi nga staycation ingem pasilitaran ha panguna hiton 78th Infantry Battalion ha Algo Villas Home Subdivision San Jose Tacloban City, Leyte. Ana sabi nga sponsored staycation ay naghatag kalipayan nga da mga pamilya ni alias Ita, aray Secretary ng Political Instructor hanapoy platoon Sub-Regional Committee sa Samay Eastern Visayas Regional Party Committee. Ngani alias Ina, anay squad leader han squad 2 apoy platoon, kupadaton iratag sa tagsa nga pamilya. Sa ako pining staycation ang mga FRC nagkaisahan mga aktibidad, lakip na din yan complimentary shopping experience, kantidad 10,000 pesos, sugad man hirin ang karawatag duha ka sakwen bugas ng mga groceries. Kasumpay yan 78 IB nagpapabili nga marigun hiton commitment, hapag pasilitar ng paghatag opportunities nga da mga Friends Rescued. Tikag diri Syudadhan Borongan, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, mahigit 348 milyong piso na social pension na ipamahagi sa mga senior citizen sa Southern Leyte noong 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Aljon Malot. Niabot sa kapin 348 milyones pesos nga social pension ang napangapod-apod sa mga senior citizens sa Southern Leyte sa miaging tuig 2024. Nasairan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Regional Field Office 8 nga nasa kapin 183 milyones pesos ang nahatag sa unang semestre, samtang kapin 92 milyones pesos usaba ang napangapod-apod sa ikatulong kwarter. Dugang pa, nikabat sa kapin 73 milyones pesos ang napanghatag sa mga benepisyaryo sa probinsya sa ikaupat nga kwarter. Gihimo ang payout pinasubay sa transfer of funds kung TUF modality. Di na mga lokal nga panggamhanan na ang nagpahigayon sa pagpanghatag ngadto sa mga benepisyaryo. Mahinumduman nga sa pagpasar sa Republic Act 11916 ang binuwan nga social pension stipend alang sa matag benepisyaryo misaka gikan sa 500 pesos ngadto sa 1,000 aron masuportahan ang mga senior citizens silang adlaw-adlaw nga panginabuhi ug medikal nga panginahanglan. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Aljon. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro.
Department of Agriculture, Region 10, nagsagawa ng Operations Planning Workshop upang pahusayin ang mga serbisyo para sa mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Orellana. Nagpaygayon ang Department of Agriculture Northern Mindanao og Operation Planning Workshop and Presentation aron mapauswag ang paghatod sa serbisyo sa mga mag-uma ug mangingisda sa rehiyon. Gipanguluhan kini ni Regional Executive Director Jose Apollo Y. Pacamalan diin ang kalihukan gipaygayon baguhay pa lamang. Tumong sa maong kalihukan ang pagpalig-on sa pagka-epektibo sa ahensya sa paghatag og alibyo labi na sa mag-uuma ug mangingisda. Ang workshop nagsilbing mahinungdanong pagsusi sa nakabot nga hagit sa miaging tuig. Diin giila niini ang mga mahinungdanon nga lakang ug ang mga babag nga nakaapekto sa kinatibuk ang pasundayag sa Department of Agriculture. Din importante kini nga kalayhukan nga nagtukod og maayong practice isip sukaran alang sa pagpalig-on sa paghatod sa mga interbensyon ug serbisyo labi na sa agri-fishery karong tuiga. Sa mga diskusyon, si Regional Executive Director Pacamalan nag-auhag sa mga personahe sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 na ibalik ang ilang focus ug kusog gamit ang mga leksyon nga nakatunan aron masiguro ang pagkabot sa mga targets sa tuig 2025. Gipakita sa workshop ang pagpasalig sa DA10 sa pagpalig-on sa pagsuporta labi na sa mag-uuma ug mangingisda sa rehiyon. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kida sa Tessa Orellana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tessa. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Aplikasyon para sa business permit registration at renewal sa Zamboanga City pumalo na sa higit 2,000. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Mikabat na sa 2,183 ka mga aplikasyon ang naproseso, ilalom sa Business One-Stop Shop o BOSS as of January 5, 2025 alang sa pagparehistro o pag-renew sa mga business permit sa mga negosyante sa lungsod sa Zamboanga. Kanimas napadali pinaagi sa Electronic Business One-Stop Shop o eBOSS sa Business Permit and Licensing Office o BPLO sa kagamhanang lokal. Sa total nga aplikasyon, adunay 2,160 ang na-assess, 1,805 ang naka-schedule sa pagbayad, 355 ang nakabayad na, samtang adunay 318 nga permit ang na-print ug na-issue na sa mga aplikante. Gawa sa eBOSS application, abri lang gihapon ang operation sa bismong BOSS sa Centro Latino sa Paseo del Mar, Zamboanga City, gikan alas 8 sa buntag taman alas 8 sa gabi sa weekdays, samtang alas 8 sa buntag taman alas 5 sa hapon usab sa weekends ug sa holidays. Magpadayon sa pagdawat og aplikasyon alang sa magproseso sa ilang business permit registration ug renewal ang BOSS hangtod petsa 20 karong bulan sa Enero niining tuiga. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong balitang negosyo at kalakalan. Tumaas ang bilang ng mga Pilipino na nangutang noong nakarang Oktubre habang papalapit ang panahon ng Kapaskuhan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP,
23.6% ng mga Pilipino ang umutang noong Oktubre ng nakaraang taon, mas mataas kumpara sa 23.4% noong Setyembre ng nakaraang taon. Kasama na rito ang paggamit ng credit card, motorcycle loans at salary-based general purpose consumption loans. Inirerekomenda ng BSP sa mga baon sa utang para makaalagwa na unahing bayaran ang may pinakamatataas na interes. Pangalawa, bayaran ang may pinakamaliit na balance o amount. At pangatlo, kausapin at hilingin sa bangko o lenders na gawing flexible at affordable ang pagbabayad ng walang penalty. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo at kalakalan, pumalo naman sa 12.23 billion pesos ang mga subsidiya sa government-owned and controlled corporations o GOCCs noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ito ay ayon sa Bureau of the Treasury o BTR. Mas mataas ito sa 11.97 billion pesos noong Oktubre, gayon din sa 6.73 billion pesos noong Nobyembre ng taong 2023. Gayunpaman, ang year-to-date funding ng GOCCs na 129.44 billion pesos ay mas mababa kumpara sa 153.05 billion pesos noong January to November 2023. Ayon sa BTR, ang Government Financial Institutions o GFIs ay tumanggap ng 132 million pesos noong Nobyembre ng nakaraang taon, tumaas mula sa 0 noong 2023 at 15 million pesos noong Oktubre ng nakaraang taon. Mula Enero hanggang Nobyembre ng taong 2024, ang GFIs ay tumanggap ng 5.58 billion pesos, tumaas mula 486 million pesos sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ang appropriation sa major non-financial state firms ay tumaas ng 11.09 billion pesos mula 4.61 billion pesos noong taong 2023 at 10.72 billion pesos noong Oktubre ng nakaraang taon. Ang total appropriations ay nasa 88.15 billion pesos, tumaas mula sa 71.15 billion pesos hanggang end November 2023. Samantala, bumaba ang disbursement sa ibang state-owned firms sa 1.02 billion pesos noong nakaraang Nobyembre mula 2.13 billion pesos noong 2023 at 1.24 billion pesos noong nakaraang Oktubre. Nagkaroon din ng pagbaba sa January to November 2024 period sa 35.72 billion pesos mula 81.39 billion pesos noong 2023. Nangunguna sa listahan ng GOCCs na tumanggap ng subsidiya ang National Irrigation Administration o NIA na may 6.84 billion pesos, tumaas mula sa 2.52 billion pesos noong taong 2023. Sumunod naman ang National Food Authority o NFA na may 3.0 billion pesos na subsidies, tumaas mula sa 1.67 billion pesos at ang National Electrification Administration o NEA na may 900 million pesos mula sa 2.24 billion pesos. Tumanggap naman ang National Power Corporation ng 248 million pesos, tumaas mula 47 billion pesos at ang Philippine Children's Medical Center ng 211 million pesos mula sa 135 million pesos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nag-issue ang Land Bank of the Philippines o Land Bank ng 2.89 billion pesos na pautang sa halos 65,000 rice farmers sa nakalipas na 6 na taon sa ilalim ng Expanded Rice Credit Assistance of the National Competitiveness Enhancement Fund o ERCA-RCEF. Ayon sa Land Bank, mula 2019 hanggang 2024, ang ERCA-RCEF ay nagbigay ng benepisyo sa 17,767 individual farmers at 270 cooperatives na mayroong mahigit 47,100 miyembro.
Karamihan o 78% ng mga borrower ay individual rice farmers. Sinusuportahan ng ERCA-RCEF ang mga magsasaka sa kanilang produksyon at post-harvest activities, gayon din sa pagbili ng makinarya. Ang programang ito ay bahagi ng papel ng Land Bank sa pagpapatupad ng RCEF ng Department of Agriculture o DA na naglalayong imodernisa ang rice sector at pagbutihin ang katatagan at productivity ng mga Pilipinong magsasaka. Nagpahayag din si Land Bank President Lynette Ortiz ng buong suporta sa pagpapalawig ng RCEF program ng 7 pang taon kasunod ng pagpasa kamakailan ng Republic Act No. 11954 na nag-aamyenda sa Rice Tarification Law o RTL. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magbayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Umaasa ang Gilas Pilipinas na hindi malala ang natamong leg injury ni big man Kai Sotto sa 2024 to 2025 season ng Japan B-League. May 6 na minuto at 20 segundo na lamang nalalabi sa first quarter ng laban ng koponan ni Sotto na Koshigaya Alphas laban sa Seahorses Mikawa habang nakikipagpostihan kay Zach August sa ilalim ng basket si Sotto. Bigla na lamang itong bumagsak sa lapag na tila bumigay ang kanyang kaliwang tuhod. Nasilayan lamang si Sotto ng 3 minuto at 40 segundo sa laban at hindi na ito bumalik, subalit bumalik ito at umupo sa bench at pinanood ang buong laro. Natalo sa huli ang Alphas 79-77, subalit wala pang update sa kalagayan sa injury ni Sotto. Dahil sa hindi kasiguruhan, nananatiling bukas ang opsyon ni Gilas head coach Tim Cone, partikular na sina Japeth Aguilar at Mason Amos na nakahanda ng lumaban sa ika-4 na window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers sa susunod na buwan na gaganapin sa ibang bansa. Simula nang naging coach ng Gilas si Cone, sina Aguilar at Amos ay nananatiling nasa lineup ng national team at dahil ito sa pagkawala ni na Jamie Malonzo at AJ Edu noon. At dahil naghahanda ang Gilas sa posibleng pagkawala ni Sotto na naging impresibo sa qualifiers noong Nobyembre 2024, pananatiliin ni Cone ang kanyang orihinal na plano na paliitin ang miyembro ng Gilas na tumaas lamang ng bilang mula 12 sa 15 kasama na sina Aguilar, Amos at Ange Kwame. Ayon kay Cone, kung may 2 o 3 buwan pa bago ang qualifiers, ay pwede nilang ikonsidera na palawigin ang miyembro ng koponan, subalit wala nang sapat na oras para gawin ito. Sa kinagandahang palad para sa Nationals, pwede nang maglaro si Malonzo. Umaasa na lamang sila na ang 6'7" na si Malonzo, pati na rin si Sotto ay magiging handa na bago ang kanilang preparasyon para sa laban nila sa Chinese Taipei sa Pebrero 20 at sa New Zealand sa Pebrero 23. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sisimulan ni Lito Adiwang ang kanyang kampanya sa 2025 sa pamamagitan ng isang showdown laban kay Keito Yamakita sa Pebrero 8 kung saan umaasa ang tinaguriang
Thunder Kid na maging magandang panimula ito para sa buong taon. Ang laban na Adiwang Yamakita ay kasama sa One Fight Night 28 card na gaganapin sa Lumpini Stadium sa Bangkok, Thailand. Papasok si Adiwang sa laban nang may 3 magkakasunod na panalo at ang panalo sa number 5 ranked fighter ay posibleng dahilan para maibalik siya sa MMA strawweight rankings. Pinangako ng 31 anyos na hindi niya bibiguin ang kanyang mga fans sa kanyang pagbabalik sa one stage kung saan layunin niyang kunin ang kanyang ika-4 na sunod-sunod na panalo simula nang bumalik ito mula sa isang ACL tear noong 2023. Makakasama ni Adiwang ang kanyang matalik na kaibigan at dating teammate na si Jeremy the Juggernaut Pacquiao na magbabalik aksyon din sa kaparehong gabi. Makakalaban ni Pacquiao si Ibrahim Dayuev sa bantamweight division. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Irerepresenta ni Sky Chua ang Pilipinas sa 2025 International University Sports Federation o FISU Winter World University Games na gaganapin sa Turin, Italy na nakatakda sa Enero 13 hanggang 23. Ang sparkle artist at estudyante ng University of the Philippines ang magiging kauna-unahang estudyante ng eskwelahan sa Winter Universiade at ang flag bearer ng bansa. Si Sky, isang national figure skater, ay dating lumaban sa Southeast Asia o SEA Open Figure Skating Trophy noong Hulyo kung saan nagtapos siya sa 2nd pwesto. Bilang aktres, lumabas si Sky sa GMA Prime series na Pulang Araw bilang Japanese character na Yuki. Lumabas din si Sky sa figure skating series na Hearts on Ice na binidahan nina Ashley Ortega at Sian Lim. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito naman si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, mas pinahaba pa ang film showing ng mga pelikulang kalahok sa 50th Metro Manila Film Festival 2024. At dahil sa mainit na suporta at hiling mismo ng publiko, pinalawig pa ang naturang pista hanggang sa Enero 14 ngayong taon. Sa Facebook post ng Metro Manila Film Festival, extended ang pagpapalabas ng mga pelikulang kalahok sa naturang patimpalak upang mas marami pang Pilipino ang tumangkilik ng mga pelikula. At syempre, lubos ang pasasalamat ni Metropolitan
Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Romando Artes sa walang sawang pagtangkilik ng mga Pilipino sa ika-50 edisyon ng MMFF. Nakatakda sana magtapos ang taunang film festival sa Enero 7, ngunit pinalawig pa ito. At umaasa rin ang MMDA na magpapatuloy ang pagtaas ng kita ng MMFF ngayong taon. Ang kita mula sa nasabing film festival ay mapupunta sa Movie Workers Welfare Foundation o MOWEL Fund, mga government agencies tulad ng Film Academy of the Philippines, Motion Picture Anti-Film Piracy Council, Optical Media Board at syempre ang Film Development Council of the Philippines o FDCP. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, fake news. Yan ang binansag ng aktor at Batang Quiapo star na si John Estrada sa balitang kumakalat na may relasyon daw ito sa aktres at kasamahan niya sa teleserye na si Barbie Imperial. Ibinahagi ni John sa kanyang Instagram account ang art card na nagsasaad na fake news at kanyang kinwestiyon ang pinagmula ng chika na iyon. Ayon pa kay John, kilala lamang ni John itong si Barbie bilang isang artista, ngunit madalang lamang ang kanilang enkwentro. Sa katunayan, taong 2022 pa ang kanilang huling pagtatagpo. Kahit bahagi ng cast ng Batang Quiapo, ang dalawa ay iginiit ng aktor na magkaiba ang kanilang unit at direktor, kaya imposible ang kanilang pagkikita. Sa huli ay nanawagan ito sa entertainment media outlets na suriing mabuti ang mga naglalabasang mga balita mula sa iba't ibang sources bago nila ilathala ang naturang balita. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, she is back online. Muling nagbalik sa social media ang aktres na si Maris Racal. Ito ay upang i-promote lamang ang kanyang pelikulang Sunshine na parte ng 36 Palm Springs International Film Festival. Sa Instagram story ni Maris, ipinakita nito ang listahan ng screenings ng kanyang movie sa nasabing International Film Fest. Ang Sunshine ay mula sa direksyon ni Antoinette Hadaune na tungkol sa isang young gymnast na may pinaghahandaang Olympic competition na dumaan sa ilang mga pagsubok dahil sa isang pangyayari sa kanyang buhay. At tampok sa pelikulang yan sina Anika Ko, Jenica Garcia, Elijah Canlas, Meryl Soriano at si Cyrel Manabat. At kamakailan lang ang pinagbibida ni Maris ay nominadong Best Youth Film sa 2024 Asia Pacific Screen Awards. At ayon kay Direk Hadaune, sa isang panayam, ang pelikulang yon ay isusumite muna sa ilang international film festivals bago ipalabas sa mga lokal na sinehan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita.
Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Naison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer ngayong araw na ito kay Jerome Toledo, sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating Balitang Negosyo, kay Stephanie Vicente sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!